Eto na mga kaubayan na people power na. Kapapasok lang, nagsimula na. Marcos Jr. admin na babagsak na. Naku, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin itong si Senator Rapi Tulfo. Sabi po dito mga kaubayan ni Senator Rapi Tulfo, "The devil can cite the scripture for his purpose." Ayan, kumbaga nagpapanggap. Sabi niya po dito, huwag tayong magpadala sa mga mabubulaklak na pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag tayo bastang maniniwala dahil binansagang bayani o marines ang 18 na kargador. Ayan mga kaubayan. Sabi niya po dito, buksan natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag tayong magpapadala sa mga live selling nila. Abayan, Senator Rapi Tulfo po ang nagsabi niyan mga kaubayan. Pero teka lang, Senator Rapi Tulfo, opo, sinasabi mo huwag kaming magpadala sa mga mabubulaklak na salita. Di porket gumagamit ng Biblia ay paniniwalaan na namin. Okay? Kesa naman po sa maniwala kami sa inyo. No? For example na lang, palamura ka. Diba? Tapos hindi ka pa pumapanig sa taong bayan, hindi ka pa pumapanig sa hustisya, sino ang mas paniniwalaan namin? Diba? Buti sana kung parehas ka kay former President Duterte. Palamura nga, pero nasa puso, nasa isip ang malasakit sa taong bayan. Kayo ba? Meron ba kayo noon? Parang wala naman, di ba? Opo. Tama ka ulit, bukas na po ang aming mga mata, tenga at utak, sa kung sino po talaga mga kaubayan, di ba? Ang may pakana, ang mastermind, at lahat ng mga buhaya, sila po mga kabayan ang dapat managot, di ba? Kaya kayo diyan sa sa cover up team, itong team ni Gatchalian, no? Cover up po ang kanilang team. Wala na pong iba, mga kabayan. Puro pagtatakip, pagpoprotekta, pagdepensa sa mga buhaya. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni mga liham ni Tia Duling, bago to sabi niya po dito mga kaubayan, sino paniniwalaan namin Mang Kanor, yung robust mo na kaliwat kanan, chika bibs mo at tips pa lang sa babae, paldo na. Ayan mga kaubayan, sabi naman po ni Maki, kanino ba kami dapat maniwala sa'yo? Robust King, balita namin malakas ka daw, Mang Tip. Ayan mga kaubayan, grabe sabi pa po dito ni Sunshine nga, sabi niya po dito, the best defense is offense and you prove it, in a proper forum because they were ordinary soldiers telling the truth. Wagas ka kung makaduda ka, kuda ka. Ayan mga kaubayan, So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kaubayan. Eto pong, sabi po dito ni Rapi Tulfo again, abnormal po ito pong mundo na iniikutan natin ngayon sa Senado. Bakit naman? Dahil mayroon talagang nagmamatigas na kahit natalo na, hindi matanggap ang pagkatalo at ginagawa ang lahat para manggulo. Ayan mga kabayan. Are you telling it to yourself or to your team? Diba? Kasi sino po ba ang nakatalo kay Soto? Diba si Senator Alan Cayetano? Diba? Nang natalo po kayo, natalo po ang leadership ni Soto, hindi na po kayo tumigil hanggat hindi ninyo napapabagsak. Yun ang totoo. Hindi nyo napapabagsak. Si
SP Alan. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Ha? Ito bang sinasabi mo ay para kay SP Alan or para ito ay para sa mga kasamaan mo diyan sa grupo ninyo, di ba? Mukhang para sa iyo, sa inyong lahat diyan sa Gatchalian Block ang sinasabi mong ito. Kasi sa simulat sa poll, hindi nyo nga pinaupo ng di ba? Hindi pa nga nag-iinit yung upuan ni SP Alan, ginulo na ninyo lahat. Opo, ginulo ninyo ang Senado. Kayo po ang nanggulo. Yun po ang nakikita ng taong bayan at wala po kayong magagawa dyan because that is public opinion, di ba? Ito naman po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito, ayan pumatawa. Sabi po ni Reynolds Reyes, kayong mga maleta boys, tulpo ang virus dyan. Correct. Sabi naman po nila kay Tagura, bend the legs, paang ambisyoso kasi takot sa flood control na issue kasabwat ang mga tulpok. Ayan mga kaubayan, parang baliktad ata. Ikaw itong abnormal dyan. Correct. Look at the face mga kaubayan. Sabi nga may nag-comment ka parang ano daw Ito sabihin ko na lang kasi kinoment niya naman sabi niya po mukhang mongoloid daw itong si Rapi Tulfo mga kaubayan, no? Sabi po dito, ikaw Rapi Tulfo ang tanggalin mo, natalo kang manyakis ka, tanggapin mo. Natalo kang manyakis ka. Ayan mga kaubayan. Sabi ni Mark, mag-ipon muna kayo ng 13 para maging legal naman Mr. Senator. Yun nga no? Isa pa yan mga kabayan, wala po sila sa 13 pero grabe po ang kanilang aangkin na sakat sila po ang legal. Ngunit sa mata po ng taong bayan, sa mata ng publiko, ang totoong lehitimong Senate President ay walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Ayan mga kabayan, ano po inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto. Magkakaroon na po ba ng people power? Kasi eto na. Yung armed forces mga kabayan pumiyok na ayon po dito kay Senator Ping Lacson. Sabi po dito sa ang balita ngayon mga kabayan, sabi ni Senator Ping nagbabala na may namumuo umanong malalim na pagkadismaya ang armed forces. Aba, teka lang bibelo tayo mga kaubayan, saglit lang. Aba, meron palang malalim na pagkadismaya ang armed forces. Bakit daw? Ito po ang sabi mga kaubayan, no? Batay sa impormasyong natanggap namin, bagamat hindi pa ganap na beripikado at paunang datos pa lamang, ang antas ng pagkadismaya sa loob ng sandatahang lakas ay umaabot na hanggang sa mga batalyon at regional levels. Ayan mga kaubayan. Grabe People power na ba? Kakampi na ba ang armed forces sa ating mga mamamayan? Kasi mga kaubayan, ito po, dismayado po, nung binasa ko po yung dito, hindi ko nababasahin lahat, no? Kasi yung context po dito ay parang galit na itong ating mga kasundaluhan, no? Because of the corruption sa flood control, mga kabayan, at sa crisis na kinaharap ng ating bansa na walang solusyon, no? At ito pong kaguluhan sa Senado, kaya nagagalit na po ang ating sandatahang lakas. Aba, is this a sign of people power mga kabayan? Ay nagtatanong lang po mga karabin natin, no? Pero ito po ang sabi ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Vincent, dahil sa mga bayarang mataas na opisyal ng militar, kaya yung mga walang magawa kundi sumunod sa utos na lang ang mga batalyon kahit labag sa kalooban nila. Dahil sa trabaho, uso pa naman tanggalan sa inyo pag hindi pabor sa inyo. Correct? Sabi naman po dito ni Darlito Pinson, tama yan para may mabago naman o may magawa. Ang hirap kaya ng pag umulan ng malakas at nasa trabaho ka,
iniisip mo kung paano uuwi ng maginhawa. Iniisip mo kung yung baha, wala namang kaming masakyan na matataas katulad ng North-South Railway na inaasahan namin na magagamit na nakatenga pala papunta lahat sa unprogram Ghost Project. Ayan mga kabayan. No? Ay nako. Sabi naman po dito ni Tanmer, buti nga na mawala na kayo dyan sa mga kawatan. Kasi baka, sabi po ni Stan, kasi baka makonsensya na siguro ang ibang sundalo na ang kalaban nila sa ngayon ay nasa loob ng gobyerno natin, yung mga nakabarong na harapan ng maleta ng bayan. Ayan. Well, anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. Sana nga magkaroon na tayo ng lakas, no? I mean, suporta galing po dito sa Armed Forces para mapalitan na. Kung sino man ang dapat palitan, kung hindi man palitan, managot ang dapat managot. Ayan mga kabayan. Eto na, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Win sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents. And paano po yung sweldo nung... It's just like the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc., yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero Naku po, breaking news po mga kababayan ha. Merong isang malaking grupo ang naghahanda na. Nako. Naghahanda na sa isang malaking revolusyon ang ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our grabe, generation. Diba? The biggest cover up. Naku po, patay tayo dyan. Diba? The biggest cover up. Kasi alam mo ha, pinanood ko yung Blue Ribbon hearing. Binago na pala nila, hindi na Blue Ribbon hearing. Ginawa na lang nilang meeting. Kasi alam mo kung ba't nila ginagawang ganun? Alam kasi nilang mali eh. Mali talaga eh. Mali talaga yung nangyari. Alam nila, aminado na sila eh. Ang hirap nilang ipagpilitan yung mali. Mahirap, Brad. Hindi kaya yan. O, di ba? Kaya naging meeting na lang. Kanina, hindi na siya hearing. Ang lupit. And, kesa nahanapin yung may sala, yung flood control, controversy, o yung mastermind ng flood control, kesa na yun ang hanapin, alam mo ginawa? Hinanap nila ng butas yung 18 Marines o yung 18 na soldiers, pinaglalait lang nila doon sa Blue Ribbon. Kaya sa meeting nila. Grabe. Sabi ko nga. Ewan ko if they're blinded by, I really do not know. Pero, habang sila ay gumagalaw ng gumagalaw, nakikita ng mistake ng tao. Nakikita eh. Nakikita lalo ng tao na mali na yung ginagawa nila. Mantakin mo, ang target na nila ngayon yung 18 Marines ang tarantado. 18 Marines ang gago. Yun na ngayon ang target nila eh. Hindi na, kung sino ba talaga nagnakaw sa bayan natin. Ang lupit eh. So ganun lang kasimple yon. So in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially
kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings, I don't think all of us fully know the extent so far. Nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. Sir, good afternoon po. Dalawa lang sir, yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag ng special session ng Congress, lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina, and paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So I had 2 communications with them sa Malacanang, and both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sinidi. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Yeah. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nila mga gusto nilang ipasa eh. So Ayaw. ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Yo, Diba? mismo. Hindi mo pag-re-resignin ang isang hindi siya nakaposisyon. Di ba? Kaya nila pinagre-resign. Alam nila Senate President. Gamitin ng Malacanang. No, Patawag ng any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago mag-sinidi is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then Hindi niya talaga magets minsan pag nagpapatawa ito si Senator Cayetano. Mindanao is now. Mindanao. Mga joke nito. tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito at pasubscribe na rin po mga kababayan kung umabot ka po sa puntong ito. Maraming salamat po.